sila din sa tumatayong edukasyon. So, ato po, isano na ato mga kasing-kasing sila nagkapunod samtang malandong kita sa pulong sa Ginoo. Nagalitan po natin dito sa edukasyon dito sa iyang gana, siya sa secretary sa napulong. Ato po magpamalandong din ato maibaluan mga turupod na ano gali ang buhay sa tao. So, kung po ginagayo ang mga anak di okasyon pinilado ako po di agad po sila din sa atong pagkuliton. So, ito po sa kawas pamatin lang po sa realidad sa mga turupod mga anak mga apo adito yan siguro. Okay, so adito ang sequence sa atong programa para sa atong pagkakalandong sa istorya sa mga Diyos. Opening song atong po kantahon sa balaan na Malawigon 129 matamis ang sound sa nagtuo. As one person yun ako na masagdan na niya kaya natasbatin nyo para mag-post kayo na makasinuhan ng mga sunod opening prayer introduction niya sa atong so Brother Leonardo Camoras alit pa sa likod natin Sir P.B. Ranch High School po natin yan Brother Leonardo Camoras siya po ang maghahatag sa opening prayer. Dayon ang special song message song sa nato ng mga women's. Sa diri pa po maistorya ang atong isa sa mga pamilya. Sini nga kantidado akong giistorya ng mga kabataan. Kasi era po ang time na part Victorian Eulogy ang times. Hindi sila ka makapangako na makaistorya sila sa sini nga panahon. Kaya mayaw kaya may isang napo anak ni Maniterla si Dundun. Patibay ang puso. Ako ang tulong ng part sa pagkakalipon niya. Iyan ang kari yun ang thanks. Pasalamat sila at pagkakalipon. Then, another special song, i-prepare po yun sa ato po na Ikson from Katayngan. Alip po niya siya sa Mindanao. Brother Luloy Morandi. Kadagati po, alip po siya nag-upod. Sila na kinunta na siya akasyon para sa pagpamalandong usap sa pulong sa Ginoo. Then message and words or homily para po sa kamatayon ti akasyon tag sa ato ng mga buhay. Adi po ang among pinanggang pastor, ano po ito ni Pastor Edgar Boss. Diri po ni taga din sa Masbate ka po ni siya Juan Leong. So sa din pa siya material pakilala po ani sa gamay na background sa iya buhay. Then closing song 126 akong makita si Kristo din closing prayer ako po sa pagkakampuhan. So amo po ito ang sequence sa ating programa. Lumampunin din natin yan at tira po kita sa interview. Ikaw po kita mo na short program or kumital. Ito na po kita sa interview. So pagkama sa programa din iba na tiya then proceed na po kita sa interview. Thank you. So mo po siya ang sequence sa programa magapadayon wala po sa nakong i-announce. So matindog po kita atong tantawag na sa sakto. Kayang katalangan, daw kayo.
sasabihin ko maganda bang araw sa lahat. Kasi masamang araw para sa amin. Nangyari. Si Purification Batiancina, anak siya di Alfreda na pinanganak siyang masayahing anak. Pangalawa siya sa 8 magkakapatid nila. In 16 years old, mamakasyon, he got married in Batiancina. Nakalipas ang 2 taon nilang pagsasama, nagkaroon sila ng anak na pangalan nila si Tito Dining, Sir Batiancina. Naging masaya yung pamilya nila hanggang sa nasundan ito. Tito Ever, follow by Mama Perla, Tita Miriam, Tito Edgar at Tita Peled. Naging masaya yung pamilya nila hanggang sa sama-sama sila. Din dumating yung point na dahil walay sila, karoon na ng pamilya-pamilya, yung bawat isa, hanggang sa silang dalawa na lang nagsama sa isang bubong. Si Papa Dado at si Mama. Si Mama Kasyon, isang masayahing tao. Alaga, mapagmahal sa mga anak niya, sa aming mga apo niya. Si Mama Kasyon yung taong may isang salita. Kapag ayaw niya talaga, hindi na mauulit kahit kailan. Yung si Mama Kasyon, pag ayaw niya, kapag ayaw niyang gawin, huwag mo na lang gawin. Kapag sinabi niya na huwag mong gawin, huwag mo na lang gawin kasi mapapahama ka lang. Si Mama Kasyon nakakatuwa minsan. Lalo na pagdating sa mga gamit niya. Yung hindi ko makalimutan yung BB oil at saka yung eyebrow niya. Nung huli kami nagdito sa Manila, wala siyang ibang hiling sa akin kundi yung BB oil lang. Yun daw regalo ko sa kanya, Pasko. Din yun, bumili ako, BB oil, pinabot ko sa kanya. Yun nung nakita ko na kung gano'n siya kasaya, parang pumasok sa isipan ko na napakababaw naman ng kasayahan ng lola ko. BB oil lang. Maliit na peraso lang po yun. Pero nakita ko sa kanya kung gaano siya kasaya. Din yun. Si Mama Kasyon, malaking tulong rin sa aming pamilya. Lalo na kami yung malapit sa kanila. Nag-aral kami. Sila rin yung matulong din namin. Papa Dado. Pag wala kami, dito kami tumatakbo sa kanila. Si Mama Kasyon minsan din kuripot, pero pagdating sa aming mga apo, hindi siya nakakatanggi. Si Mama Kasyon, kahit may mga sinasabi siyang masama sa pamilya namin, tinatanggap namin yun, pero yung pagmamahal namin sa kanya, hindi na mawawala yun. Yun lang po. Maraming salamat po sa mga nandito ngayon. Sa mga tumulong, sa mga nakikiramay, maraming salamat po. Magandang hapon. Claims that we will see Nanay Kasyon. For a few minutes from now, we will ato na ihatod si Nanay Kasyon dito sa cemetery, and we cannot stop the tears that will fall in our eyes. Dili mapugnan ang luha nga magtubod sa ato nga mga mata. It's because we will miss Nanay Kasyon. Mingawon kita ni Nanay Kasyon. Especially to Tatay Dado nga amo gid ang perminti niya nga kaupon. Sa pag-start pa lang sa pagkanta,
I can see the tears coming from Tatay Dado sa iyang mata kung ano kasubo ang iyang ginbati. How much more sa mga kabataan ni Nanay Kasyon. Good. There's a grandson who is brave enough to say the biography, the eulogy, and the words of gratitude to the people who are supporting Tatay Dado and Nanay Kasyon. And especially sa atong sa siguro mga kumari ni Nanay Kasyon, mga kumpari nga hindi sa sini nga kahapunan. Now, last night, we are focusing our study about the state of the dead. But today, for our homily, before we will proceed to the cemetery, let us study about the importance of doing good while we are still alive. Ang kaimportante sa pagbuhat sang maayo mintras buhay pa kita. Why? Because the Bible says, ang Biblia nagsabi, there is no work in the grave. Wara na sing trabaho ang ada sa sementeryo. Wara na plano ang ada sa sementeryo. Sabi sa Biblia, there is no plan, there is no opportunity, there is no work beyond the grave. Amo ina nga inikalag-kalag, ang mga buhay amo ang maglimpyo dito sa sementeryo. Kung ano niya sa katapusan, pinabuhi mong bangkon, kung ikaw magpadayon, ang korona mugayod pagdawaton. Kopi ang pagtumo, bisan sa kalisdanan, kay ikaw mupakulay sa dayong puloy anan, magmatino manon ka lamang sa iyong kasuguan, aron maangkon mong kadaugan. Igsoon ko pagsusihan ang kaugalingon mo, kung makita mo ba kasing-kasing paghintuan, kasalanan pagtalikdan, kayang tanan gayon pagkahugman. Kopi ang pagsumo, bisan sa kalisdanan, kay ikaw mo pakulay sa dayong puloy anan, magmatino manon ka lamang sa iyang kasuguan, aron maangkon mong kadaugan. Kagulanan, kasakitan, ang atong nasaksihan, kalibutan karon, punos kadautan, kinahanglan mag-andam, hawak ta pagabaksan, kay si Jesus na sa pultahan. Kopi ang pagtumo, bisan sa kalisdanan, kay ikaw magpakulay sa dayong puloy anan, magmatino manon ka lamang sa iyang kasuguan, aron maangkon mong kadaugan, aron maangkon tang kadaugan.
Lalo mo pre. Oy. Agad na. Bakit marunong pre? Atanan ta. Ah. Ato niya kailangan ko na. Kurak, Pak. Kadernya kurak. Kurak apa kau? Pasal lantar kulit. Oh, lah kami direct. Oh, ito sa ano? Ito sa ano? May magsaka, may magsaka. Terus Pak, terus.
Akong makita si Kristo, akong kaluluwan, nga nagatawi ka na ako, tungod sa kamatayon. Akong makita si Kristo sa langit ng kuluyan. Sa Halo na, halo. Sakta na, sakta na, mi.